Bago tayo magsimula, mag-subscribe ka na at panoorin to hanggang dulo o baka may sumunod sa iyo sa Hello tingin. sa lahat. Tawagin nyo na lang akong Vince, estudyante sa isang universidad dito sa South. Isa akong masugid na taga-subaybay ng channel na to. At ngayon lang talaga ako nagkalakas ng loob mag-send ng kwento. Hindi ko alam kung matatawag bang aswang yung nakita ko, pero siguradong hindi siya tao. Nangyari ito nung second year college ako. Madalas akong naglalakad pa uwi galing klase at para makaiwas sa traffic, may tinatawag kaming tunnel sa likod ng campus. Hindi siya legal na daan, isa siyang drainage tunnel. Malaki, kasya ang tao at straight lang siya hanggang lumabas sa kabilang barangay. May mga graffiti sa gilid, may kalawang na rehas at kadalasang may tubig sa sahig. Pero kung matiyaga kang umilag, makakalusot ka ng tuyo. Ginagamit ito ng mga estudyanteng tamad maglakad sa highway, lalo na pagpatay na ang araw. Ako, ilang beses ko na siyang nadaanan at kahit madilim, wala naman akong nakitang kakaiba noon. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Galing ako noon sa group study. Mga bandang 9 PM na ako nakauwi. Imbes na mag-commute, naglakad ako pa uwi kasi malapit lang naman talaga yung bahay namin. Sabi ng classmate ko, "Uy, huwag ka dadaan sa tunnel ngayon. May kwento raw na may something sa loob." Tumawa lang ako. Akala ko scare tactic lang. Sanay na ako sa kwentong multo, mga bata, babae sa puti, pero hindi ko sila pinapansin. So syempre, dumiretso pa rin ako sa tunnel. Pagpasok ko, agad kong napansin yung lamig. Oo, usually malamig doon kasi enclosed nga. Pero iba to, parang may nagyayelong hangin na umiikot sa loob. Walang ulan, walang bagyo, pero may humahampas na malamig na hangin sa batok ko. Nakakakilabot, hindi pa rin ako nagpa-apekto. Sabi ko sa sarili ko, baka lamig lang ng gabi, baka may butas na bagong gawa. Huminga ako ng malalim at naglakad ng mabilis. Pero sa ikatlong hakbang ko, may narinig akong lagitik sa likod. Parang kuko na tumatama sa konkreto. Bumagal ang lakad ko. Inangat ko ang flashlight ng phone ko. Sinagwan yung paligid, pero wala akong nakita. Tahimik na muli. Pero may kakaibang tunog, parang may dumidila ng sahig. Basa, malapot, napatigil ako at doon ko siya nakita. Hindi sa harap, hindi sa gilid, kundi sa kisame ng tunnel. Nakabaligtad siya. Para siyang tao, pero masyadong payat, sobrang puti. Parang balat na binabad sa tubig ng ilang araw. Mahaba ang mga daliri niya, parang mga paa ng paniki. At sa bibig niya, may hawak siyang patay na pusa. Nilalaban niya, gumagalaw ang pusa. Hindi pa siya totally patay. Yung aswang, sinisip-sip yung dugo nito sa leeg habang nakadikit ang mga paa niya sa kisame. Nakabaligtad pa rin, parang hindi siya nadadapa. At doon ako napatakbo. Hindi ako nag-isip. Hindi ako lumingon. Tumakbo lang ako ng buong lakas habang nagsisigaw ng, "Diyos ko, Diyos ko." Wala akong pakialam kung may makarinig sa akin o may isipin silang baliw ako. Pero alam kong nakita niya ako. Ramdam kong sumusunod siya. Habang tumatakbo ako, naririnig ko yung kaluskos sa kisame. Hindi hakbang, kundi parang pagkapang, mabilis, madulas. Parang hayop na sanay sa dilim. Hanggang ngayon, tumitindig balahibo ko pag naaalala ko yung tunog ng mga kuko niya sa konkretong kisame. Paglapag ko sa dulo ng tunnel, muntik na akong madulas sa putik. Hinampas ko yung bakal na takip at sumigaw ng tulong. Buti na lang may tricycle na papadaan. Nakita akong pawis at takot na takot. Hindi ako umuwi agad. Nagpalipas ako sa bahay ng tropa ko at hindi ko sinabi ang totoo hanggang ngayon. Simula noon, hindi na ako muling dumaan sa tunnel. May mga kaklase pa rin akong gumagamit noon, pero may ilang nagsabing may naiwan na damit o sapatos na biglang nawawala. May isa pang sinabi sa akin
Minsang dumaan daw siya. May nakita raw siyang durog na pusa sa sahig. Wala nang laman, parang sinipsip ang loob. Hindi ko alam kung aswang yun. Pero sigurado akong hindi tao ang gumapang sa kisame. Kung sino man ang nagbabantay sa tunnel na yon, hindi siya gutom. Uhaw siya. At sa dilim, hindi mo alam kung kailan ka na ang isusunod. Hello sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Hello. Isa rin akong estudyante dito sa South. At kung nanonood kayo ng mga takutan videos, malamang napanood niyo na rin yung tungkol sa tunnel ng hangin. O yung kwento ni Vince. Yung may nilalang daw sa kisame ng drainage tunnel sa likod ng campus. Akala ko dati gawa-gawa lang yun. Kwento lang para takutin yung mga bagong estudyante. Pero nangyari ang lahat sa akin 1 linggo lang ang nakalipas. At ngayon, ako na mismo ang nagsasabi sa inyo. May halimaw talaga sa tunnel na yon. Nagsimula to dahil sa pustahan. Gabi noon, wala kaming pasok kinabukasan. Kaya nagkayayaan kaming magkakabarkada mag-inuman. Chill lang. Sa rooftop kami ng dorm ng tropa kong si Rico. Mga 9:00 na siguro. Medyo tinamaan na kami ng alak nung napunta ang usapan sa urban legends sa campus. Napag-usapan ng gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Arvin, isa sa mga masukid na taga-subaybay ng channel na ito. Matagal na akong nanonood ng mga kwentong kababalaghan dito. Pero ngayon, ako naman ang magbabahagi ng isang karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. Nangyari ito noong taong 2018 sa isang probinsya sa Visayas. Habang nagde-deliver ako ng kargamento sa gabi, isang encounter sa gitna ng daan ang tuluyang nagbago ng pananaw ko sa mga nilalang na akala ko'y katang-isip lang. Isa akong truck driver noon at parte ng trabaho ko ang bumiyahe kahit 10 oras ng gabi. Sanay na ako sa mahabang biyahe sa madidilim na kalsada, lalo na sa mga probinsya kung saan bihira ang ilaw at halos bundok at palayan lang ang paligid. Pero kahit ganon ako kasanay, wala akong paghahanda sa gabing yon. Gabi ng Biyernes yon. Mag-aalas 11 na ng gabi nang dumaan ako sa isang liblib na kalsada sa bayan ng San Isidro. Walang ibang sasakyan, tahimik ang paligid at tanging ilaw lang ng headlight ko ang nagsisilbing liwanag sa daan. Naka-aircon ako pero pakiramdam ko'y may malamig na hangin na dumadampi sa batok ko. Akala ko guni-guni lang kaya hindi ko pinansin. Habang binabagtas ko ang zigzag na kalsada, napansin kong may aninong nakaharang sa gitna ng daan. Pinagalan ko ang takbo. Nang luminaw na sa headlight, isang itim na kambing ang nakita ko. Tumigil ito sa gitna ng daan at tila hindi natatakot kahit papalapit ang truck. Huminto ako at pinagmamasdan ito. Ang weird kasi, imbes na tumakbo palayo, tumingin siya sa akin, diretso. Yung mga mata niya, pula. Hindi lang basta pula, parang may apoy. Pakiramdam ko, tinitingnan niya ako sa kaibuturan ng pagkatao ko. Binusin ako. Wala siyang reaksyon. Binuksan ko pa nga ang bintana at sumigaw. Hoy, alis diyan. Pero hindi siya kumilos. Doon ako nagsimulang kabahan. Ilang segundo pa, nakita kong unti-unti siyang tumayo. Hindi bilang kambing. Unti-unti siyang bumangon sa 2 paa. Para siyang tao na may balat ng hayop. Ang katawan niya ay napalilibutan ng itim na balahibo. Pero ang mukha niya halos parang tao. Maliban sa mahaba niyang bibig at matutulis na ng ngipin. Ang sungay niya mas mahaba sa normal na kambing. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Hindi ako makagalaw. Bigla siyang ngumiti. Isang ngiting hindi ko makakalimutan habang buhay. May dugo sa gilid ng bibig niya. Pagkatapos kumalabog siya, isang malaking talon sa gilid ng daan papunta sa kagubatan. Pero hindi basta bagsak, kundi parang lumipad. Mabilis, parang anino. Doon na ako nagpanik.
Pinaharurot ko ang truck. Halos hindi ko na naramdaman ang takbo ng makina sa sobrang bilis. Pero habang binabaybay ko ang daan, ilang ulit kong nakita ang parehong kambing. Una sa kanan, tapos sa kaliwa, pagkatapos sa likod ng puno. Parang minamanmanan ako. Habang tumatakbo ang oras, nakarating ako sa isang maliit na karinderya sa tabi ng kalsada. Doon ako huminto para magpahinga at uminom ng tubig. Nanginginig pa rin ako. Nilapitan ako ng matandang babae na nagtitinda at sinabing, "Anong nangyari sa'yo, iho? Parang nakakita ka ng multo." Sabi ko, "Hindi po multo. Aswang yata." Doon nagbago ang ekspresyon ng matanda. Tumango siya at nagkuwento. Matagal nang may kwento tungkol sa itim na kambing na, "Yan, madalas lumalabas yan kapag may dadaan na galing sa kabundukan. Hindi yan basta hayop. Isa yang nilalang na nagpapalit ng anyo. Binabantayan yan ng mga pagod na biyahero para tirahin kapag hindi alerto." Kinilabutan ako. Tinanong ko kung may namatay na bang driver dahil dito. Tumango lang siya. May 3 na kaming kilala. Nahulog sa bangin. Pero sabi ng mga saksi, may nakita silang kambing bago yun nangyari. Napaiyak ako sa tahimik. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil na-realize kong muntik na pala akong mawala. Muntik na akong sumama sa listahan ng mga nawalan ng buhay dahil sa isang nilalang na akala ko'y alamat lang. Pag-uwi ko, agad akong nagdasal. At mula noon, hindi na ako bumiyahe ng gabi kung hindi kailangan. Lagi na akong may dalang rosaryo at asin sa truck ko. At tuwing dumadaan ako sa kalsadang yon, kahit araw pa, nag-aantanda ako. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang itsura ng ngiti ng kambing na yon. Isang ngiting nagbabadya ng kamatayan. Mga kababayan, hindi lahat ng hayop sa daan ay basta hayop lang. Minsan, sila ay nagbabalat kayo. Kaya sa mga kagaya kong biyahero, mag-ingat. Baka ang kasunod niyo sa dilim ay hindi tao. Salamat po sa pakikinig sa kwento ko. Kung kayo rin ay may karanasan sa mga aswang, multo o kakaibang nilalang, huwag kayong mag-atubiling magpadala ng kwento rito. At kung nagustuhan nyo ang kwento ko, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-share sa mga kaibigan nyo. Hanggang sa muli, ingat po kayo sa pagbiyahe, lalo na sa gabi po, Sir Kwento ng Dilim. Tawagin nyo na lang akong Aling Rowena. Hindi ko tunay na pangalan, pero ito ang tawag sa akin ng mga kabarangay ko dito sa San Lorenzo, isang liblib na barangay sa silangan ng Pilipinas. Tahimik dito, medyo malayo sa bayan, puro palayan at masukal ang mga gilid. Karamihan sa mga tao ay magkakamag-anak o magkakapitbahay na parang pamilya na rin. Isa akong ina ng 3 anak. May sari-sari store sa tapat ng bahay. At ang asawa kong si Mang Tonyo ay isang tubero. Sa totoo lang, wala akong reklamo sa buhay. Simple lang, pero sapat. Hanggang sa isang araw, may nangyaring hindi ko inaasahan. Isang bagay na binura ang katahimikan sa buhay naming mag-anak. Ang lahat ay nagsimula dahil sa isang maliit na insidente. Noong isang tanghali, nahuli ko ang apo ni Aling Mercy, ang aming kapitbahay, na nagnanakaw ng candy sa tindahan ko. Hindi ko naman sinaktan pero pinagalitan ko siya. Sinabi ko, kung gusto mo ng candy, sabihin mo sa lola mo. Huwag kang kukuha ng hindi sayo. Kinagabihan, dumating si Aling Mercy. Galit na galit. Wala kang karapatang pagalitan ng apo ko, sabi niya habang nakapamewang sa tapat ng tindahan ko. Sinubukan kong magpaliwanag pero hindi siya nakinig. Pues, sabi niya habang nakatitig sa akin, "Maganda ka. Makikilala mo ang tunay kong anyo." Umiling lang ako noon. Akala ko isa lang siyang matandang mayabang. Hindi ko alam na yun pala ang umpisa ng isang masamang panaginip na hindi ko gugustuhin ulitin kailanman. Pagkalipas ng 2 gabi,
Napansin kong nangangati ang likod ko. Sa una, inisip ko lang nakagat ng lamok. Pero habang tumatagal, parang may gumagapang sa ilalim ng balat ko. Hindi makati lang, para bang may buhay sa loob ko. Gabi-gabi akong hindi makatulog, para akong kinikiliti ng mga paa ng insekto mula sa loob. Sinubukan kong huwag bigyan ng pansin. Uminom ako ng antihistamine, nagpahid ng langis, pero walang epekto. Hanggang isang gabi, nagsimula akong magtae at sumakit ang tiyan ko ng sobra. Akala ko appendicitis. Dinala ako ni Tonyo sa ospital sa bayan. Nang isa lang ako sa x-ray at ultrasound, walang nakita ang doktor. Walang problema sa bituka mo, Rowena, sabi pa nga ng doktor. Pero hindi nila alam, sa bawat oras na lumilipas, mas tumitindi ang pakiramdam kong may gumagapang sa loob ko. Hindi lang sa tiyan, kundi pati sa dibdib at leeg. Parang unti-unting pumapasok ang mga ito sa bawat sulok ng katawan ko. Minsan, habang nakahiga ako, nakita kong gumalaw ang balat ko sa braso. Parang may maliit na alon. Hindi ito guni-guni. Tinawag ko agad si Tonyo. Kumuha siya ng aspal at sinundot ang mismong bahagi. Sa gulat namin, may lumabas na itim na insekto. Buhay. Gumagapang, parang ipis, pero mas matulis ang paa. Napahiyaw ako. Napasuka. Ang asawa ko'y halos matulala. Hindi niya alam kung anong gagawin. Doon na siya naniwala. May mali talaga. May kakaiba. Kinabukasan, dinala niya ako kay Mang Celso, isang albularyo sa kabilang barangay. Tahimik lang si Mang Celso nang makita ako. Pinahawak niya ako ng tingting. Pinapaikot ito sa katawan ko habang may sinasambit na panalangin. Hindi ito sakit na kayang gamutin ng ospital, sabi niya sa mababang tinig. Isa kang biktima ng barang. Paliwanag niya, ang barang ay uri ng kulam na kayang magpasok ng mga insekto sa loob ng katawan ng tao. Maaaring gamitin ng mangbabarang ang buhok, nail cutter, o kahit lupa mula sa bakuran mo para sa ritual. Kapag nagtagumpay, tatawagin niya ang mga nilalang mula sa ilalim ng lupa at sila ang papasok sa iyo. Unti-unti kang papatayin. Hindi sa isang bagsak, kundi sa mahabang pasakit. Malakas ang barang na ito, dagdag ni Mang Celso. May galit sa iyo ang gumawa. Pinakainan ka ng uod. Agad kong naalala si Aling Mercy. Hindi ko siya pinangalanan, pero tumangulang si Mang Celso. Matagal na siyang kilala sa ganitong gawain, pero bihira siyang kumilos, maliban na lang kung talagang galit siya. Isang gabing maulan, sinimulan ng ritual. May apoy sa gitna ng kwarto, may dahon ng kamangyan, may pulang sinulid, may langis na amoy, suka at luya. Pinaupo ako sa bilog. Tinutukan ng dasal ang bawat bahagi ng katawan ko. Habang sinasalubong ng usok ang mukha ko, nagsimula na namang sumakit ang tiyan ko. Para akong sinusunog. Para akong pinipilas habang buhay. Huwag kang bibitaw, Rowena. Sigaw ni Mang Celso. Sa sobrang sakit na pasuka ako. At ang sumunod na nangyari ay hindi ko malilimutan habang buhay. Lumabas sa bibig ko ang 3 uod. Buhay. Gumagalaw. Puting-puti. Isa pa'y parang may maliliit na pakpak. Nagsigawan ang mga tao sa paligid. Si Tonyo, napaatras. Si Mang Celso, patuloy ang dasal. Ipinahid niya sa noo ko ang langis habang pinapalo ng tingting ang mga uod hanggang sa isa-isang mamatay ang mga ito. Pagkatapos ng ritual, lupaypay ako. Pero ang sakit, unti-unting humupa. Hindi ito tapos, paalala ni Mang Celso. Minsan, bumabalik ang mga ito kung hindi mo tuluyang pinutol ang ugnayan sa mangbabarang. Matapos ang ilang araw, bumalik kami sa bahay. Tahimik ang paligid,
Pero tuwing gabi, nararamdaman kong may nakatingin sa amin mula sa kabilang bakod. At minsan, nakita ko si Aling Mercy. Nakaupo sa duyan, nakangiti, maputla, walang imik. Lumapit si Tonyo sa kanya. Alam naming ikaw ang may gawa. Kung may hiya ka, itigil mo na ito. Umiti lang si Aling Mercy. May kabayaran ang lahat. Hindi pa ako tapos. Kinabukasan, lumipat kami ng bahay. Iniwan namin ang tindahan, ang lupa, at ang lahat ng alaala sa San Lorenzo. Lumipat kami sa bayan, nag-umpisa ng panibago. Ngunit sa bawat gabi na tahimik ang lahat, minsan nararamdaman kong parang may maliliit na paa na gumagapang sa ilalim ng balat ko. Hindi ko alam kung talagang wala na sila o naghihintay lang ulit ng pagkakataon. Kaya sa inyo na mga nakikinig, kung sakaling maramdaman ninyong may gumagapang sa loob ng katawan niyo, huwag niyong ipagwalang bahala. Baka hindi lamok, baka hindi allergy, baka para ko nga pala si Jana. At ito ang kwento ng gabing ayoko nang balikan. Alam mo yung pakiramdam na ubos ka na. Galing sa trabaho, pinilit na overtime. Tapos, sasalubungin ka pa ng traffic na parang walang katapusan. Gabi na pagod, kahana, at ang tanging gusto mo lang, makauwi, mahiga, at makatulog. Pero minsan, kahit ganon ka kapuyat, may mga gabi talagang hindi mo basta-basta malilimutan. Ganito ang gabi ko. 10:45 p.m. Hinahabol ko ang huling biyahe ng LRT. Bawat akyat ko sa hagdan ng istasyon, para akong may buhat-buhat na sako ng bigas. Mabigat at maalinsangan ng hangin. Tipikal na gabi sa Maynila. Narinig ko ang pamilyar na ugong ng paparating na tren. Nagmamadali ako. Kailangan kong umabot. Ayoko nang magabang ng bus sa EDSA ng ganitong oras. Sa wakas, narating ko ang platform. Sakto. Nagbubukas na ang mga pinto. Kaunti na lang ang tao, salamat naman. Huminga ako ng malalim. Ay, nakahabol din. Makakauwi na ako. Kasabay ng tunog ng babala sa pagsasara ng pinto, isang figura ang humabol papasok. Isang babae. Pagtapak pa lang niya sa loob ng bagon, parang biglang nag-iba ang hangin. Hindi lang yung lamig na dala niya galing sa labas. May iba pa, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang bagay na gutom. Doon ako umupo sa isa sa mga bakanteng upuan. Yung pamilyar na asul na plastic. Inilapag ko ang bag ko sa kandungan ko at sumandal sabay pikit. Pero kahit nakapikit, ramdam na ramdam ko ang presensya niya. Minulat ko ang mga mata ko at pasimpleng sinulyapan siya. Nakaupo siya sa bandang gitna, mga 4 na upuan ang layo sa akin. Isang matandang babae, siguro mga 60 anyos na. Luma ang bestida niyang bulaklakin at may alampay sa balikat kahit hindi naman malamig. Sa kandungan niya, may malaking bayong na gawa sa hinabing dahon. May mga itim itong mantsa, parang may natuyong likido. Umandar na ang tren. Sa pamilyar na ugoy at ugong nito, Vito Cruz Station. May ilang estudyanteng bumaba. Sinubukan kong wag na siyang isipin. Kunwari nag-scroll ako sa phone, pero palihim ko siyang sinusulyapan. Bigla, may kakaibang amoy. Akala ko nung una, guni-guni ko lang o amoy lang ng tren. Pero habang tumatagal, lumilinaw. Matamis pero malansa. Parang pinagalong bulaklak ng patay at sariwang karne. At sigurado ako sa direksyon niya nanggagaling sa bayong na yakap-yakap niya. Quirino Station. Mas marami ang bumaba. Unti-unti nang lumuluwag ang bagon. Sa hilera namin, kami na lang. Ang amoy mas lalong tumindi. Nag-angat ako ng tingin. Nakatitig siya sa kawalan, pero ang mga butas ng ilong niya ay bahagyang gumagalaw, parang sinisinghot ang hangin. Pedro Gil Station. Halos wala nang bumaba.
Ang ilang pasahero ay nasa kabilang dulo na. Dito na ako nagsimulang kabahan. Ang pagod ko kanina napalitan ng kaba. Bakit ganitong oras pa siya naglalakwatsa? At ano ba ang laman ng bayong niya? Habang pa United Nations Avenue, dumaan kami sa isang madilim na bahagi. Naging salamin ng mga bintana ng tren na nagpapakita ng refleksyon naming lahat sa loob. Tumingin ako sa refleksyon ng matanda. At doon, sa isang iglap, nag-iba ang itsura niya. Sa salamin, tila humaba ang mukha niya at ang mga mata niya ay naging malalaki at maitim. Pagkurap ko, pagtingin ko ulit sa kanya, normal na ulit ang refleksyon. Guni-guni lang, sabi ko sa sarili ko. Epekto lang ng pagod at ng mga ilaw sa labas. Pero ang puso ko kumakarera na. Kalma, paranoid ka lang. Pagod ka lang. Pero hindi ko na maalis ang tingin ko sa kanya. Napansin ko ang mga kamay niyang nakahawak sa bayong. Ang mga kuko niya ay mahaba at marumi, parang may lupa. At ang mga mata niya, sa tuwing tatamaan ng ilaw mula sa istasyon, may bahagyang pamumula. Hindi pula ng puyat, kundi pula na parang mabangis. Tumingin siya sa direksyon ko. Hindi sa akin mismo, pero sa paligid ko. At ano naman, yung paggalaw ng ilong niya. Parang asong inaamoy ang direksyon ng biktima. Tumayo lahat ng balahibo sa batok ko. Ang amoy mula sa bayong niya, parang kumakapit na sa damit ko. Nanunood sa bawat hininga. United Nations Station. May gwardyang sumilip, nag-scan at umalis din. Walang sumakay, walang bumaba. Nagsara ang pinto at umandar ulit ang tren. Lumingon ako. Dalawa na lang kami sa bagon, bukod sa dalawang lalaki. Sa kabilang dulo na busy sa cellphone. Umalis kami sa UN Station. Tinatahak ang madilim na rails papuntang Central Terminal. Ang tanging ilaw na lang ay galing sa loob ng tren at sa malalayong gusali. Dito ko naramdaman ang totoong pag-iisa. Ang kaninang mataong bagon ay isa ng malaking gumagalaw na kabaong na bakal. At sa katahimikan, sa gitna ng ugong ng tren, may narinig ako isang mahinang ungol. Galing sa kanya. Napatingin ako. Nakatagilid na ang ulo niya at nakatitig na siya sa akin. Direkta sa mga mata ko. Walang emosyon ang mukha niya, pero ang mga mata niya ay sumisigaw sa gutom. Isang gutom na hindi mo makikita sa ordinaryong tao. Ang ungol ay naging isang mahinang ngisi na nagpakita ng gilagid na mas maitim kaysa normal. Agad akong umiwas ng tingin. Kinuha ko ang phone ko, nanginginig ang kamay. Nagpanggap akong may ka-text, pero sa gilid ng mata ko, nakikita kong dahan-dahan siyang tumatayo. Huwag, pakiusap. Ang bawat segundo, parang oras. Bawat yanig ng tren, bawat tunog, parang patalim sa pandinig ko. Hindi na siya umupo. Nakatayo lang siya roon, nakahawak sa poste at nakatitig sa akin. Central Terminal. Nagdasal ako na sana bumaba na siya, na sana maraming sumakay. Bumukas ang pinto, walang bumaba, walang sumakay. Bumaba na rin ang dalawang lalaki sa dulo. Ako na lang at siya. Nagsara ang pinto at sa pag-andar ng tren humakbang siya, papalapit sa akin. Sa sitwasyong ganito, anong gagawin mo? Tatakbo ka ba? Lalaban? O magdadasal na lang na sana bangungot lang ang lahat? Ito, yung mga kwentong urban legend na tinatawanan lang natin, di ba? Pero paano kung totoo pala? Paano kung sa'yo mismo mangyari? Kung may kwento kayong ganito, i-share nyo sa comments. At para sa marami pang kwentong hindi magpapatulog sa inyo, pindutin nyo na ang subscribe button at ang notification bell. Dahil minsan, ang katotohanan ay
Mas nakakatakot pa kaysa sa katang-isip. Palapit siya ng palapit, isang hakbang, dalawa. Nakakasulasok na ang amoy. Ang ugong ng tren parang hinihigop ng malakas na kabog ng dibdib ko. Wala akong nagawa kundi tumitig sa kanya, sa mga mata niyang pula, sa ngisi niya. Ineng, sabi niya, at ang boses niya ay kasing tuyo ng mga dahon. Pagod ka na ba? Gusto mo nang magpahinga? Hindi ako makasagot. Nanuyo ang lalamunan ko. Tatakbo ba ako? Saan? Sa kabilang dulo. Paano kung ma-corner niya ako doon? Nasa pagitan na kami ng Doroteo Jose at Bambang, ang pinakamahabang kahabaan ng Riles sa linya. Bigla, isang malakas na pag-ugoy. Isang nakakabinging pagpreno at namatay ang mga ilaw. Kadiliman. Total na kadiliman. Pagkatapos ng isang segundo, sumindi ang emergency lights. Pula. Lahat sa paligid ko naliligo sa pulang ilaw. At sa pulang dilim na yon, narinig ko ang tunog ng napupunit na tela. Ang malutong na tunog ng nababaling buto. Hindi galing sa akin, galing sa kanya. Nakita ko, nag-iba ang anyo niya sa harap ko. Pumaluktot ang likod niya. Humaba ang mga braso. At ang mga daliri ay naging parang kuko ng paniki. Nawala ang mukha niya. Napalitan ng ngusong puno ng matutulis na ngipin. Bumagsak ang bayong niya sa sahig. At mula rito, kumulong ang isang bagay na bilog at basa. Isang ulo ng tao. Ang nilalang sa harap ko ay hindi na ang matandang babae. Isa itong halimaw mula sa pinakamasama mong bangungot. Isang aswang. Humakbang ito at kumaskas ang mga kuko sa bakal na sahig. Itinaas nito ang muso at umamoy. Tapos, tumingin ito sa akin at ngumisi. Nahanap na niya ang hapunan niya. Nang akala ko'y katapusan ko na, biglang kumislap ang mga ilaw. Umandar muli ang tren kahit paunti-unti hanggang sa pumasok ito sa liwanag ng Bambang Station. Sa paghinto ng tren at pagbukas ng pinto, hindi na ako nag-isip. Tinulak ko ang sarili ko palayo. Bumagsak ako sa sahig at gumapang palabas ng pinto. Tumayo ako at tumakbo. Wala akong pakialam kung sino ang makakita sa akin. Takbo lang ako ng takbo, pababa ng hagdan, palabas ng istasyon. Hindi ako lumingon. Ayokong makita kung sumusunod ba ito. Ewan ko kung paano, pero nakarating ako sa bahay. Ikinandado ko ang lahat. Naupo ako sa isang sulok, nanginginig, hanggang sa sumikat ang araw. Kinabukasan sa trabaho, sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na imahinasyon lang yon, isang masamang panaginip dahil sa pagod. Pero nang mag-scroll ako sa social media, may news article na lumabas. LRT1, nagka-aberya kagabi. Isang pasahero, nawawala. May larawan. Ang larawan ng isa sa mga lalaking nakaupo sa kabilang dulo ng bagon kanina. Doon ko naintindihan, hindi ako ang una niyang target. Ako dapat ang susunod. Ang huling biyahe ay hindi lang tungkol sa pag-uwi. Para sa kanya, simula pa lang iyon ng pangangaso. Kaya ngayon, tuwing sasapit ang gabi at maririnig ko ang ugong ng tren sa malayo, hindi ko maiwasang magtanong. Sino na naman kaya ang kasabay niya sa kanyang huling biyahe? Tawagin niyo na lang akong Jonah. Hindi ko talaga akalaing makakapasok ako sa isang baryong matagal nang binura sa mapa. Isang lugar na hindi lang nilalayo ng mga taga-Capiz, kundi pinagdadasalan pa para huwag mapadpad kahit ng anino. Pero sa malas ko, may isang babaeng napadpad doon at ako ang naging saksi kung paanong unti-unting binura ang pagkatao niya ng mga nilalang na hindi dapat umiral. Nangyari ito taong 2019. Reporter pa ako noon sa isang maliit na lokal na dyaryo sa Iloilo. Pinapadala ako sa mga feature stories,
mga kwento ng kababalaghan, alamat, at mga balitang kakaiba. Yung tipo ng content na pinagtatawanan ng iba, pero binabasa pa rin sa gabi. Isang araw, may natanggap kaming balita mula sa Capiz. Isang dalagang mula sa Maynila raw ang nawawala sa gitna ng isang saradong baryo. Isang lugar na hindi binabanggitan sa mapa at sinasabing pinamumugaran ng mga aswang. Ang pangalan ng baryo, Barangay Kamangyan. Hindi ko alam kung bakit, pero may bumubulong sa akin na ito na ang storya ko, yung kwentong babago sa buhay ko. Ang email ay galing sa isang matandang babae. Walang pangalan, walang detalye kundi tulungan nyo kaming mailabas ang katotohanan. Huwag kayong maniniwala sa mga taga-baryo. May dalagang nawawala, huling nakita sa may ilog, sila ang may gawa. May nakalakip na picture, larawan ng isang babae, maputi, mahaba ang buhok, naka-denim jacket, may dalang DSLR. May caption, Andrea Mae Ilagan, 24, last seen in Barangay Kamangyan, Capiz. Nag-research ako. Walang barangay na Kamangyan sa opisyal na talaan ng Capiz. Pero may isang lugar sa boundary ng Dumarao at Cuartero na binabalot ng gubat at ayon sa ilang mga driver sa terminal. Doon yung lugar na kahit hindi ba mataas ang tubig, nararamdaman kong dapat kong puntahan to. Mula Iloilo, bumiyaya ako papuntang Cuartero. Pagdating ko sa boundary, saka lang ako pinara ng isang matandang lalaki na may dalang yantok. Doon sa paanan ng bundok. Bakit ka pupunta diyan? Tanong niya habang nakatingin sa likod ko, hindi sa mukha ko. Mag-i-interview lang po tungkol sa nawawalang turista. Hindi turista ang nawawala, kaluluwa ang sinisingil. Hindi ko siya pinansin. Pinilit kong ngumiti at naglakad paakyat. Sa bawat hakbang, parang mas lumalamig kahit tirik ang araw. Tahimik ang paligid. Ni ibon, ni kuliglig, walang tunog. Para bang nilunok ako ng lugar. Pagdating ko sa baryo, napansin ko agad na walang signal, walang poste ng kuryente. Lahat ng bahay gawa sa kahoy at pawid, pero malilinis. Masyadong malinis. Parang hindi baryo. Parang set ng isang pelikula. Una kong nakausap si Lola Epang. Siya ang midwife daw sa lugar. Pero nang tinanong ko kung may naaksidenteng dalaga, bigla siyang natahimik. Ay, wala. Baka naligaw lang yon sa ibang baryo. Dito, walang bisita. Nakita ko sa mata niya. May tinatago siya. Hindi lang takot, kundi parang kasalanan. Paglalakad ko, may isang batang babae na humila sa laylayan ng pantalon ko. Bulong niya, yung babae nasa likod ng ilog, pero wag kang pupunta doon sa gabi. Saan eksaktong ilog? Tanong ko. Tatawid ka sa tulay na kawayan, tapos kanan. Pero may bantay doon. May nagbabantay sa gabi. 5:00 ng hapon, sinadyang kong hanapin ang sinasabing tulay. Wala itong poste. Payat, lumang kawayan at kapag tinapakan mo, parang maririnig mo ang alingaungaw ng buong baryo. Sa kabilang dulo, may maliit na kubo. Doon ako nagtago habang palalim ang gabi. Gusto kong patunayan na may tinatago ang mga taga-baryo. 12:00 ng gabi, may narinig akong higpi. Tiningnan ko sa dulo ng tulay. May babae, nakaupo, yakap ang tuhod. Siya yung nasa larawan. Andrea, hindi siya lumingon. Pero nagsalita siya, mahinang-mahina. Huwag mo akong tatawirin. Bakit? Hindi na ako tao. At bago ko pa siya malapitan, may isang nilalang ang lumabas mula sa puno sa gilid ng ilog. Parang tao pero hindi. Baliktad ang mga paa. Mata niyang mapupula at lumilipad-lipad ang anino niya sa lupa. Napaatras ako pero hindi niya ako inatake. Tumayo lang siya sa likod ni Andrea. Tumingin sa akin. Tapos ngumiti. Pagbalik ko kina Lola Epang, bigla silang nagtipon sa gitna ng baryo. Parang may pulong. Lahat may hawak na puting kandila. Walang nagsasalita. Lahat nakatingin sa akin. Sino siya?
Tanong ng isang lalaki. Hindi siya taga rito. Bumalik ka kung saan ka galing. Sabat ng matanda. Hindi ko kayo papayagan. May nawawala at alam kong nandito siya. Tumahimik ulit. Saka may babaeng lumapit. Boses niya ay kilala ko. Hindi ako nawawala. Buhay ako. Si Andrea. Pero hindi na siya yung nakita ko sa tulay. Malinis ang damit, ayos ang buhok pero wala siyang anino. Nang tumambad si Andrea sa harap ko, isang bahagi ng utak ko ang sumigaw ng hindi na yan ang Andrea na nasa litrato. Pero tinakpan niyon ng isa pang bahagi ng isip ko na nagsasabing baka na-trauma lang siya. Baka may paliwanag. Baka may mas logical na dahilan kung bakit walang anino ang taong nasa harap ko. Diyos ko, bulong ko. Hindi ko alam kung para sa kanya o para sa sarili ko. Ngumiti si Andrea. Isang ngiting hindi umaabot sa mata. Isang ngiting malamig, walang laman. Bakit mo ako hinahanap? Tanong niya. Hinanap ka ng pamilya mo. 3 linggo ka nang nawawala. Hindi ako nawala. Nilingon niya ang mga taga-baryo. Dito ako, kasama nila. Napatingin ako sa paligid. Si Lola Epang, mga kabataan, matatanda. Lahat sila'y nakatayo. Hindi nagsasalita, hindi gumagalaw. Parang mga rebulto ng mga multong saksi. Lapit siya sa akin. Umuwi ka na, Jonah. Noong gabing yon, inihatid nila ako sa isang lumang bahay panuluyan. Ang tanging guest house, raw sa baryo. Gawa sa lumang kahoy, mabigat ang hangin sa loob. Wala man lang electric fan, pero ang lamig parang may aircon na galing sa ilalim ng lupa. Pagpasok ko sa kwarto, may nakita akong ukit sa pader. Magtungo ka sa puno. Doon ang tunay na katawan. Agad akong kinilabutan. May sumulat sa dingding gamit ang parang uling, hindi tinta. At hindi ito luma. Sariwa pa ang tapik ng kamay. Amoy pa ang abo. Lumabas ako. Wala nang ilaw sa paligid. Bitbit ko ang flashlight at pocket recorder ko. Ang plano ko, i-record ang paligid. Makuha ang tunog ng gabi, kung meron man. Pero ilang minuto akong naglalakad at wala akong narinig. Kahit yabag ko, hindi tumatama ang tunog sa recorder. Para akong lumulutang. Hanggang sa nakita ko ang punong tinutukoy sa sulat. Isang lumang balete na tila mas matanda pa sa baryo. May kulubot ang balat ng kahoy, parang may muka. Sa ugat nito may nakausli. Diyos ko, isang kamera. Kamera ni Andrea may ilagan. May dugo sa strap. At may nakadikit na papel sa likod. Kinunan ko sila. Alam kong hindi sila tao. Mabilis kong hinugot ang memory card. Bumalik ako sa bahay panuluyan. Kinuha ang luma kong laptop. Sinaksak ko ang card. May 5 video file. Lahat nakadate ilang araw bago siya mawala. Pinanood ko ang una. Video 1. Si Andrea nakatayo sa gitna ng baryo. Araw. Masayahin pa siya. Kinukuhanan niya ng video ang mga tao. Ang bait ng mga taga rito, sigaw niya sa kamera. Tahimik pero parang may itinatago. Video 2, gabi. Siya lang mag-isa. Naririnig ang iyak ng hayop. Pero sa dulo ng clip, may makikita kang babae na gumagapang sa bubong. Mahaba ang braso, tila nabaluktot sa maling direksyon. Puting-puti ang balat, parang sinipsip ng buwan. Video 3, puno, ilog, umaga. Nakangiti si Andrea pero nanginginig ang kamay. 3:00 ng umaga, may narinig akong tunog ng sanggol. Pagtingin ko sa bintana, may babae roon. Nakadapa sa kisame. Nakanganga, wala siyang mata. Video 4, siya, umiiyak. Hindi na ako makalabas. Hindi nila ako pinapalabas. Sinubukan ko pero pagdating ko sa tulay may humarang sa akin. Hindi ko maipaliwanag kung anong nilalang yon. Parang tao pero hindi gumagalaw gaya ng tao. Ang balad niya, kulay abong manilaw, parang pinatuyo sa araw pero walang sugat. Hindi ito nagsalita, hindi rin lumakad. Pero napunta siya sa harapan ko nang hindi ko namamalayan. Tiningnan lang ako. Doon ko naisip, baka yan na,
Yung sinasabi nilang hindi dapat pinapangalanan. Baka yan na yung tinatawag nilang taga-ibang anino. Video 5. Walang video. Tunog lang. Isang babaeng tinig na sumisigaw. Ayoko na. Ibalik nyo ang katawan ko. Kinabukasan, nagkunwari akong aalis. Nagpaalam ako kay Lola Ebang. Pero ang totoo, bumalik ako sa balete. Sa paanan nito, may bagong hukay. Hinukay ko. Ilang sandali ba, naamoy ko na ang malansang singaw ng patay. Doon, nakalibing si Andrea. Yung totoong Andrea, nakasuot pa ng jacket. May sugat sa dibdib. Parang kinayod mula loob. Pero ang mas malala, sa dibdib niya, may nakasulat na ukit sa laman mismo. Inang lahi, katawan ng hinirang. Biglang lumamig ang paligid. May yapak sa paligid ko. Mga paa na baliktad. Mga nilalang na hindi na nagtago. Narinig ko ang tunog ng mga pakpak. Basang balat na pumapagaspas sa dilim. Tumakbo ako. Hindi ko na dinala ang laptop. Nabitawan ko ang kamera. Ang mahalaga, makaalis ako. Pagdating ko sa paanan ng bundok, nakita ko ulit ang matandang lalaki na may yantok. Sabi ko na sa'yo, kaluluwa ang sinisingil doon. Sila'y mga aswang. Buong baryo. Hindi lang aswang. Kayo ang tinatawag nilang alay. Wala nang email. Wala nang record ng sulat. Nagtanong ako sa mga kaibigan kong taga-media. Hindi nila maalala ang case ni Andrea. Pati mga litrato niya sa internet, nabura. Pero ang pinakakakilakilabot, sa inbox ko, may bagong email. Walang subject, walang laman. Maliban sa isang larawan. Larawan ko, kinunan sa loob ng baryo. At sa likod ko nakatayo si Andrea. Walang anino. Hanggang ngayon, hindi na ako bumabalik sa Capiz. Hindi ko na rin matunton ang Barangay Kamangyan sa Google Maps. Parang hindi na siya umiral. Pero tuwing gabi, sa tuwing dadaan ako sa mga baryong walang ilaw, sa mga gilid ng daan kung saan kumakaway ang mga punong tila may mata, nararamdaman kong may nakatingin. Minsan, naaamoy ko pa ang kamangyan. Parang may lamay. Pero alam ko, hindi bangkay ang nilalamayan nila. Kaluluwa. Kaluluwa ng mga alay. Kung sakaling mabadbad ka sa Capiz at may lokal na sabihin, huwag ka nang dumiretso pa. Makinig ka. Hindi lahat ng baryo ay para sa tao. Minsan, may mga lugar na ang naghihintay sa'yo. Hindi mo na matatawag na tawagin nyo na lang akong Junjun. Hindi yon ang tunay kong pangalan, pero para sa kwentong to, sapat na yan. Bata pa ako nang mangyari to, mga 8 o 9. Na taon siguro ako noon, panahon ng tag-init at gaya ng nakagawian. Tuwing summer, ipinapadala ako ng mga magulang ko sa probinsya para doon magbakasyon sa bahay ng lola ko. Sa totoo lang, hindi naman nila ako pinapadala para sa bonding. Mas parang pampahinga nila sa akin. Malikot kasi akong bata, maingay, at masyadong curious. Kaya tuwing bakasyon, diretso akong dinadala sa bundok sa Antique, kung saan nakatira si Lola Bining. Mahirap ang buhay doon, boss. Walang kuryente, bihira ang signal, at kung umuulan, halos imposible nang bumaba ng bundok dahil putik ang lahat ng daan. Pero kahit ganoon, may kakaibang ganda ang lugar. Malamig ang hangin, sariwa ang tubig, at sa likod ng bahay ni Lola, may isang sapa na dinadaluyan ng malamig at malinis na tubig. Para sa isang batang tulad ko, para yung paraiso. Tuwing tanghali, habang nagpapahinga ang matatanda at abala ang mga pinsan ko sa paghahanap ng mangga, ako naman, dire-diretso sa sapa. Mababaw lang yon. May ilang bato, maraming maliit na isda at palaka. Pero sobrang linis. Walang amoy, walang basura. Sa dami ng beses kong naligo doon, halos kabisado ko na ang bawat liko at agos ng tubig. Pero may isang parte sa bandang gitna na medyo malalim. Parang may hukay sa ilalim. At doon ko unang nakita. Siya. Hindi ko siya agad inisip na kakaiba.
Akala ko isa lang siyang batang katulad ko. Payat, maputla, mahaba ang buhok, nakaduster na puti na parang luma na at manilaw-nilaw na. Nakatayo lang siya sa kabilang bahagi ng saba, sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Nanonood lang siya habang naliligo ako. "Uy!" Sigaw ko sa kanya. "Halika rito, ligo tayo." Hindi siya sumagot. Nakangiti lang siya pero hindi yung normal na ngiti. Alam mo, yung tipong ngiting hindi mo mabasa kung masaya ba o masama ang balak. Parang ganon. Tapos, tumalikod siya at naglakad palayo. Pagdaan niya sa likod ng isang punong may ugat na nakalabas, bigla siyang nawala. Kinuwento ko agad kay Lola yung nakita ko. Ang sabi niya, baka raw bata ng kapitbahay lang. Pero yung tingin niya, "Boss, may halong ka ba?" Hindi lang yung tipong, "Sige na, laro ka na." May takot sa mukha niya. At bago ako makatulog, pinulungan niya ako. "Huwag kang masyadong lumapit sa puno ng balete ha. Doon sa gitna, hindi yan basta-basta." Siyempre ako, batang pasaway. Kinabukasan, balik ulit ako sa saba. Mainit na tanghali, walang ibang tao. Naliligo na ako, nagsasabaw ng tubig. Nang mapansin kong may anino sa kabilang side ng tubig, ayun na naman siya. Pero ngayon, mas malapit na. Hindi na sa lilim ng puno. Nakatayo na siya sa mismong bato, sa gilid ng sapa. Nakatingin lang, at saka ko lang napansin, basa ang duster niya. Pero hindi parang tubig sapa. Parang may mantsa, madilim. Parang pinaghugasan ng dugo. "Bakit di ka naliligo?" Tanong ko. Ngumiti siya. Tapos sabi niya, "Halika rito." "Boss, hindi normal yung boses. Bata, oo, pero parang hungkag. Walang laman. Parang boses na galing sa balon." Tapos dahan-dahan siyang naglakad papunta sa balete. Doon siya sumampa. Hindi ko alam kung anong tinapakan niya. Pero parang gumapang siya pataas ng puno. Parang langgam. Parang walang effort. Tumakbo ako pa uwi. Hindi ako nagsabi ng kahit ano. Tahimik lang ako buong hapon. Kinagabihan, nilagnat ako. Hindi matukoy ni Lola kung bakit. Pinauna ko sa kumot. Pinainom ng pinaglagaan ng dahon ng guyabano at kamihas at pinendisyonan ng langis. Gabi-gabi mula noon, nananaginip ako. Parang paulit-ulit. Nasa sapa ako, naliligo. Pero may malamig na kamay na humahawak sa paa ko sa ilalim ng tubig. Hindi ko makita kung sino, pero lagi akong napapabalikwas ng bangon. May mga araw pa na may amoy akong naaamoy. Hindi mabaho, pero amoy luma. Parang damit na hindi naaalis sa baul. At may mga kaluskos sa bubong. Isang madaling araw nagising ako. Hindi dahil sa bangungot, kundi dahil may narinig akong umiiyak mula sa labas. "Ooh, ooh, mama." Pagtanaw ko sa bintana, ayun siya. Yung batang nakita ko sa sapa. Nakatayo sa ilalim ng punong saging sa gilid ng bakod. Umiiyak. "Halika na, sama ka na sa akin." Nagising si Lola dahil sa sigaw ko. Tapos nun, agad siyang kumuha ng asin at sinaboy sa bintana. Pinikit niya ako at pinasok sa ilalim ng kumot. "Tanggapin mo ang dasal ko, anak. Huwag kang kikilos," sabi niya. Tapos, nagdasal siya. Matagal. Paulit-ulit. Kinabukasan, sinabi sa akin ni Lola, ang buong totoo, hindi siya bata. Ang kwento pala, matagal nang may nawawalang bata sa lugar nila. Isang batang babae na nalunod sa sapa. Nung una, walang nakakita kung paano, basta na lang hindi umuwi. Hanggang sa may nakakita sa katawan niya na parang binaligtad ang mga braso, baligtad ang pagkakabit. Wala nang mata at may kagat sa tiyan.
Akala ng lahat hayop ang kumain. Pero may iilan na nagsasabing may aswang sa sapa. Hindi sila naniniwala noong una. Pero taon-taon may nawawalang hayop o bata o minsan kahit matanda na lang natutulog. At ang iisa nilang punto, lahat huling nakita sa gilid ng sapa. Ginagaya niya ang anyo ng bata, sabi ni Lola, para hindi katakutan. Pero ang mata niya, anak, pag tiningnan mo ng matagal, wala nang laman. Pinagbawalan na akong lumapit sa tubig. Hindi na rin ako nakaligo doon mula noon. Hanggang sa bumalik na ako sa Maynila. Pero hindi doon natapos. Pagkalipas ng ilang taon, bumalik ako sa Antique. Pinatilyo na ako noon. Namayapa na si Lola at iniwan sa amin ang lupa at bahay. Naisip ko para sa closure, babalikan ko ang sapa. Sa totoo lang, akala ko wala na akong takot. Matanda na ako, di ba? Siguro may paliwanag na lang sa lahat. Pagdating ko sa gilid ng sapa, natuyo na ang kalahati. Pero nandun pa rin ang balete, ang puno na naging saksi sa bata o sa aswang. Tahimik ang paligid, pero malamig ang hangin kahit tag-araw. At habang nakatayo ako ron, may narinig akong lagaslas. Ooh. Boss. Hindi ko na tinapos. Tumakbo ako pabalik sa bahay. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga siya. Kaluluwa, aswang, mumu. Pero ang sigurado ko lang, hindi siya bata at hindi na dapat siya nakikita ng kahit sino. Kaya kung mapapadpad ka man sa bundok sa Antique at makakita ka ng batang babae na nakaputing duster, huwag ka nang tumingin pa, huwag kang lumapit, at huwag kang sasama sa kanya. Kahit sabihin, Panyang, halik-haliko tayo kasi baka hindi ka na Ako makabalik. si Miguel, isang mangingisda mula sa Batangas. Lumaki ako sa dagat, natutong mangisda mula sa aking ama na siyang natuto rin sa kanyang ama. Ang dagat ang buhay namin, ang nagbibigay ng pagkain sa hapagkainan at ang nagbabayad ng matrikula ng mga anak ko. Pero ngayon, hindi ko na kayang lumapit sa tubig. Nagsimula ang lahat isang gabing hindi ko malilimutan. Noong gabing iyon, nagbabanta ang masamang panahon. Ang langit ay puno ng mabibigat na ulap at ang alon ay hindi mapakali. Sinabihan na kami ng kapitan ng barangay na huwag munang pumalaot pero wala akong magawa. Kailangan kong magdala ng isda sa palengke kinabukasan. Kaya kahit masama ang panahon, isinama ko ang maliit kong bangka at pumalaot mag-isa. Sa unang 2 oras, wala akong huli. Tahimik ang paligid pero ramdam ko ang kakaibang pakiramdam na parang may nakatingin sa akin. Hindi ko na lang pinansin. Sanay na ako sa dilim ng dagat o akala ko lang pala. Nang ibaba ko ang lambat, bigla itong bumigat. Napangiti ako, iniisip na baka napakaraming isda ang nahuli ko. Pero nang simulan kong hilahin, kakaiba ang pakiramdam ng nasa loob. Ang lambat ay parang hinihila pababa ng isang bagay na napakalakas. Tumingin ako sa tubig. Mali. Dapat hindi na ako tumingin. Sa ilalim ng tubig, sa kabila ng malabong liwanag ng buwan, may nakita akong anino. Malaki ito, parang katawan ng tao. Pero mas malaki, mas mahaba ang mga braso. Akala ko nung una, ito ay isang patay na katawan na napadpad sa dagat. Pero nang lumingon ito sa akin, nakita ko ang pulang mata nito. Napaatras ako, nanginginig. Sinubukan kong putulin ang lambat, pero bago ko magawa iyon, biglang gumalaw ang bangka ko. Parang may humawak mula sa ilalim at hinila ito. Napasigaw ako, nanginginig ang kamay habang kinukuha ang itak ko. Naramdaman ko ang malamig na tubig sa aking paa. Tumagilid ang bangka ko, papunta sa tubig. Doon ko siya nakita ng buo. Isang nilalang
na may balat na kulay uling, may palikpik sa leeg at mga kuko na parang pangil ng malaking isda. Ang bibig nito ay punong-puno ng matatalim na ngipin at ang mga mata nito napakapupula. Hindi ko maintindihan kung paano, pero naramdaman ko ang gutom sa tingin nito. Hihilahin na ako pababa. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas, pero nagawa kong itarak ang itak sa braso ng nilalang. Humigpit ang kapit nito sa bangka ko, pero bago ako tuluyang mahila, biglang lumakas ang hangin. Ang malalaking alon ay bumangga sa amin at sa isang iglap bumaliktad ang bangka. Lumusong ako sa tubig, nagtatangkang umahon. Nararamdaman ko ang malamig na kamay ng nilalang sa aking paa. Hinila ko ang sarili ko pataas, kinakapa ang gilid ng bangka para makakapit. Muli kong tinaga ang kamay nito at sa pagkakataong iyon lumubog ito sa dilim. Hirap akong makahinga nang makarating ako sa ibabaw ng bangka. Nanginginig, duguan at halos hindi na makagalaw. Dahan-dahan kong hinila ang sarili ko pataas, umaasang hindi na ito babalik. Sumikat ang araw at natagpuan ako ng ibang mga mangingisda mahigpit na nakayakap sa aking sirang bangka. Walang naniwala sa kwento ko. Sinabi nilang marahil ay nadala lang ako sa takot o kaya ay napanaginipan ko lang ang lahat. Pero alam ko ang nakita ko at alam kong hindi ako ang una niyang biktima. Ngayon, kahit kailan, hindi na ako pumalaot mag-isa. Pero sa gabi, kapag tahimik ang dagat, minsan naririnig ko pa rin ang sigaw mula sa kailaliman.